Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Napatunayan na po lahat Napatunayan na po lahat na walang jurisdiction na sa atin yung ICC. Pwede pa rin ba sila maglitis? Pwede pa rin ba sila Kaya po pinipigilan ni Sara Duterte, unlike po itong gustong palabasin itong mga to na hayaan lang yung ICC mag-imbestiga. Iba po yung pag-gather ng evidence ng ICC at ng gobyerno, Korte ng Pilipinas. Thank you very much muna kay Merlin Palermo. Ano po ibig sabihin yan? Iba po yung paraan natin. So kung magkakontra po yung Korte sa Pilipinas at saka yung International Court, sino po yung makakapagpasya? Dahil complementarity. Ibig sabihin, hindi po ipagpipilitan na ICC na ay iba ba yung rules natin? Kasi po tayo, under po tayo ng Constitution. Ang mananaig po, kung Pilipino po ang nasasakdal at siya po ay nasasakdal sa Pilipinas, ang mananaig po na batas ay yung batas na local. Dito po, yung Supreme Court po. Yung issue po ng complementarity, dapat hindi po nagkakakontra yung local court at saka international court. Paano po hindi magkakakontra sila? Ito po, basahin po natin dito sa rules mismo ng ICC. Okay. Sabi po, as serious crimes of international concern as referred to in this statute and shall be complementary to national criminal jurisdictions. Okay, sa national criminal jurisdictions. So, ibig sabihin po, dapat hindi magkakontra. So, ano po ibig sabihin ng hindi magkakontra? Paano po sa aktual yun? Paano nga kung magkaiba sila ng pag-gather ng ebidensya, di ba? Ito po yung apat na kinakailangan tandaan sa ICC po to Hindi po to sa kay Roque, hindi rin po to kay Minandro Guevara, hindi rin po to kay Remulla. Ito po ay galing sa ICC mismo. Okay. At least apat po na reasons for the complementary. Okay. It protects the accused if they have been prosecuted before national courts. It respects national sovereignty and exercise of criminal jurisdiction. Okay, ito po Sa usapin po na parehong may jurisdiction yung ICC, tsaka yung, siyempre may jurisdiction yung Supreme Court dito. Sino po ang mananaig? Sabi rito, it respects the national sovereignty in the exercise of criminal jurisdiction. Ibig sabihin, no, mananaig po yung national sovereignty pag-exercise ng national sovereignty. Yung mga korte po sa Pilipinas o local courts po muna. Okay. Where should justice for some of the world's worst crimes be done? In national courts or in international courts in The Hague? Ito, ang ganda ng tanong, di ba? Kung merong worst crime, katulad po nito, sinasabi war on drugs, palagay na natin na krimen yan. Saan daw magaganap yan? Sa national court ba? O dito po sa international court agad? Ang sinasabi, no? May complementary. The room currently yan. At the heart of the system, first and foremost, ito sa ICC po ito galing At the heart of the new system is the idea that first and foremost, the courts at the national level should deal with cases of serious violations and the ICC according to Rome Statute is complementary to those national jurisdiction. So una po dapat yung national court. Okay. Tapos, ang sinasabi pa po, yung ICC will be the court of last resort. Yun po ang sinasabi. Kung hindi po, wala na pong gumaganang korte sa Pilipinas o sa local, doon lang po papasok yung ICC kasi complementarity. O kaya po, una, walang jurisdiction. Ikalawa, may umiiral po tayo na batas po dito. Kaya malayong malayo po, kung susundin po natin yung batas natin dito sa Pilipinas, na ang mga Pilipino ay dapat usigin sa Pilipinas kung nakagawa siya ng krimen dito sa Pilipinas. At saka ikalawa, mismong
sa ICC na rules of complementarity, ay hindi po pwedeng pagbanggain yung National Court at International Criminal Court. So ibig sabihin, kung may umiiral po na batas dito sa Pilipinas, sa Ligang Batas, may umiiral po na umiiral po yung mga korte natin, kinakailangan po. Ngayon, tinitechnical po nila. Kaya hindi po sila nagsasampa dito ng reklamo kay Pangulong Duterte. Nakukuha nyo? Para isip nila, baka makalusot. Hindi naman kami nagsampa ng reklamo sa National Court, kaya walang kakontra. Hindi po. May umiiral tayong korte. Dapat nagsampa kayo ng kaso muna dito. Ngayon, kung naging inutil yung korte dahil pressure ni Duterte, yun lang papasok yung ICC. Paano ka uusigin? Kinontrol mo yung korte. Sa panyanyari na wala naman kayong sinampang kaso kay Duterte, invalid yung argument nyo na ICC agad. Lalo na ngayon. Bakit po lalo na ngayon? Kasi wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. So kung totoong nakagawa siya ng krimen, dapat talaga dito nakasuhan sa Pilipinas. Kaya talong-talo po sila. Maganda po yung argument ni Sara Duterte. No, hindi po niya ginagamit lang yung kanyang pagiging Vice President. Kung hindi, naglalatag po sila hanggang sa wala na pong makatwiran. Ito si Minardo Guevara, ito pong DOJ, at saka yung ating pong Supreme Court. Yung US nga dapat tignan niyo po ang ganda po ng ginagawa ng US. Una po sa US, no? Una US ay ito. The United States, which incessantly boasts that the world guardian of the rules-based international order, passed a law in August 2002 warning the International Criminal Court that it would invade its headquarters at The Hague if any of its facilities anywhere in order to forcibly free any American citizens, the court arrests and detains. Okay? Because of this, the law, while officially known as American Service Members Protection Act, is colloquially called the Hague Invasion Act. The law's provision practically threatened to outlaw the ACC if it were to investigate any American. The act has been codified. Yun ang ibig sabihin po mga kapatid, no? Yung mga Amerikano, willing po silang ipagtanggol yung kanilang mga kalahi. Protektahan po laban dito sa ICC. Dito sa atin baliktad no? Very willing. Hindi naman yung Pangulo. Wala naman sinasabi yung Pangulo. Very willing yung House of Representatives na ipahamak. Ipahamak yung dating Pangulo at doon litisin sa The Hague, sa The Netherlands. Alam po ninyo, ako wala po ako naririnig mula sa ICC. Tinitignan ko yung mga balita sa ICC. Wala po ako naririnig sa ICC na willing silang pumasok dito. Alam naman ng ICC na wala silang jurisdiction. Magke-create lang po sila. Ngayon po, ang problema ng ICC, no? Sa totoo lang, may problema po sila sa kanilang image. Ano yung image nila? Lahat ng malalaking bansa, Russia, USA, China, hindi po member ng ICC. So wala sa credibility ng ICC, wala po sila. Ikalawa, kung hindi nyo kayang yung mga bansang mahilig sa gera, hindi nyo kayang litisin diyan sa inyong korte, wala pong silbihan. O pati pala Israel, hindi rin kasapin yan. Ibig sabihin lang, ang ICC pala ay para lang sa maliliit na bansa na wala namang kakayahang lumusob ng iba pang bansa. Tandaan po natin, bakit po kayo create? Hindi po para maging extension ng Supreme Court ng Pilipinas. No? Hindi po kayo create para kayo magpagamit sa mga politiko ng mga Pilipino. Kasi magkaka-issue yan Ipoprotesta kayo tsak dito sa Pilipinas Babatuhin namin kayo ng kamatis, babatuhin namin kayo ng tae. Hindi kami papawat, no? Magkakaroon kayo ng issue. Malalantad kayo pag may nambato sa inyo ng kamatis sa mga ICC member na yan na pupunta sa Pilipinas. Malalantad sila sa buong mundo. Bakit nga nyo naman pinakikialaman yung Pilipinas? Yung krimen na yan ginawa ng mga Pilipino. Kung may totoong krimen yan, pagpalagay na natin na may krimen na ginawa, yan ay ginawa ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ay ginawa sa Pilipinas. Bakit kayo papasok? Ang daming problemang international. International, criminal court. Hindi naman kayo para dyan. Okay. Bakit ba wala akong nakikitang wala akong nakikitang nagre-react? Ano pa ba? Sa mga tweet, balikan po natin yung main topic po natin, no? Hinihintay pa po natin yung lahat po ng mga survey. Survey po sa trust rating mismo
ni Sara Duterte. Survey po ng presidential candidate for 2028. Gustong-gusto po nating makita para mapahiya po itong mga to. Na lahat po ng ginagawa ninyong paninira ngayon, igaganyan lang po ang paninira na ginawa ng mga dilawan at kakamping kay Pangulong Marcos mismo. No? Kamakailan lang. Ano po epekto niyan? Kamakailan lang o dekada nakalipas, siniraan yung pamilya Marcos. Inuulit nyo lang sa mga Duterte ngayon. Hindi na po kayo nadala, no? Na wala po naniniwala sa inyo. Nagsama-sama pa kayo. Sa Dilawan, Kakamping at sa mga Makabayan Black, wala nang naniniwala. Lalo na kay Tambi. Tapos nagsama-sama pa kayo lahat. Sa tingin nyo, maniniwala yung tao sa inyo? Eh, kitang-kita ng tao yung ginagawa ninyo. Kitang-kita ng tao kung saan ginagamit yung confidential fund. Tama. Diba? Alam na alam ng tao saan ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.